Walang katapusang paglala. Iyan ang pinakamagandang paglalarawan sa sitwasyon ni Vladimir Putin sa digmaan sa Ukraine ngayon. Ang sinimulan bilang isang operasyon para sakupin ang Ukraine sa loob lamang ng ilang araw ay nauwi sa isang matinding kumunoy. At si Putin ay naipit mismo sa gitna nito. Hindi niya pwedeng itigil ang digmaan dahil magdudulot ito ng kahihiyan sa kanya at malamang ay mauuwi sa pagpapatalsik kay Putin ng kung sino mang mga buwayang nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Pero hindi rin kayang manalo ng Russia sa digmaan. Napatunayan ito sa 4 na taon. Kahit bumagsak ang Ukraine, sobrang laki ng pinsalang nagawa ni Putin sa sarili niyang bansa. Kaya malamang hindi siya makaliligtas sa susunod na mangyayari. Nasa huling laro na si Putin at pinalalala lang niya ang sitwasyon ng walang malinaw na solusyon. Para maintindihan ito, balikan natin kung paano nagsimula ang espesyal na operasyong militar ni Putin at paano ito nauwi sa kabiguan na tila magdudulot sa pagbagsak niya. Nagsimula ito sa pangarap ng isang KGB agent na gustong makamtan ang kapangyarihan. Imperyo ang layunin ni Putin. Isang imperyong kasing laki ng iba. Itinayo ni na Joseph Stalin at bago pa siya, ng mga Tsar ng Rusya. Si Jack Bro, veteranong United States Air Force at madalas magkomento sa militar, ay nagsabing hindi matatapos ang mga digmaan at sinabi rin ang tunay na gusto ni Putin. Hinahabol ni Putin ang imperyo. Kapag nagtagumpay siya sa Ukraine, susunod ang Moldova at Baltics. Ipagpapatuloy ni Putin ang pag-angkin sa mga dating teritoryo ng Russia. Ayon sa ulat ng Atlantic Council, noong Abril 2023, sinabi ni Putin ang hangaring bumuo ng imperyo. Lantaran niyang inihalintulad ang pananakop sa Ukraine sa mga pananakop ng imperyong Russian ni Pedro ang Dakila. Nawaring umaasang makakamtan din niya ang mga tagumpay ng Russia noon. Ipinagmamalaki ni Putin ang pagbabalik ng mga lupain ng Russia. Ipinapakita ni Putin ang pananakop sa Ukraine bilang unang hakbang para ibalik ang Russia sa posisyong leader sa pandaigdigang geopolitika. Ito na talaga ang plano niya mula pa noon, sabi ni Bro. Mapapansin na ito noon pa bago pa man sabihin ni Putin. Tinukoy niya ang pagbabalik ni Putin sa kapangyarihan noong 2012 at 12 matapos maging punong ministro ng Russia pagkatapos ng unang termino bilang Pangulo. At pagbalik ni Putin sa upuan ng Pangulo, agad siyang nagsimulang gumawa ng ilang hakbang. Ngayon, kung babalikan natin, makikita natin na iyon ang naging panimulang punto ng mga susunod na mangyayari. Pagbalik ni Putin sa kapangyarihan noong 2000 at 12 agad nagpatupad ang Russia ng pagtitipid para mag-ipon ng pera dahil plano ni Putin na mabawi ang kanyang imperyo. Ayon kay Bro, iniulat ng World Socialist website ang mga aksyong ito ng Russia noon pang 2012 kung saan binanggit na gumawa ang Kremlin ng isang dokumento na tinatawag na Strategy 2020 na naglalaman kung paano ang pagpapatupad ng sunod-sunod na mga hakbang sa pagtitipid ay magbabalik sa Russia sa kasaganaan ng ekonomiya. Unti-unting gumana ang mga hakbang na iyon. Ipinapakita ng datos mula sa World Bank na ang ekonomiya ng Russia ay nakaranas ng 7.8% na pagbagsak noong 2009, ngunit sa kabuuan ay nakaranas ito ng paglago sa sumunod na dekada. Hindi laging malakas ang paglago. 0.2% lang ang itinaas ng ekonomiya ng Russia noong 2000 at 16 at bumagsak ito noong 2015 at 2020. Mas maganda pa rin ang kalagayan ng Russia ngayon kaysa dekada 90. Pero hindi kasing ganda ng unang termino ni Putin. Noong panahong iyon, inisip ng marami na inaayos ni Putin ang ekonomiya ng Russia para sa bansa. Lumipas ang panahon hanggang 2022 at naging malinaw na ang totoong dahilan sa likod ng mga hakbang ng pagtitipid. Kailangan ng Russia ng mas maraming pera para pondohan ang pagsalakay sa Ukraine. Hindi dahil sa inaasahan nilang gagastusin ang malaking bahagi ng ipon nila para matapos ito. Lumabas sa mga nalik na dokumento na naniwala si Putin na babagsak ang Ukraine sa napakalakas na puwersa militar ng Russia sa loob lamang ng 3 araw. Sa pagbagsak na iyon, lalaki ang teritoryo ng Russia at lalawak ang imperyo ni Putin. Pati na ang basehan para sakupin pa ang ibang bansang binanggit ni Bro. Ngayon, alam nating hindi ito nangyari at nabaon ang Russia sa digmaang malayo pa matapos. Digmaang nagdulot ng matinding pinsala sa Ukraine, Russia, at mga naapektuhan ng ambisyon ni Putin sa pagpapalawak ng imperyo. Umabot sa 24 trilyong dolyar noong Hulyo 2025 ayon sa Center for Economic Policy Research. Patuloy gumagastos ng bilyon ang Russia para sa digmaan.
Ayon sa TVP World noong Disyembre 11, 2025, 73% ng gross domestic product ng Russia ay ilalaan sa depensa at seguridad. Ipinapakitang ipagpapatuloy ni Putin ang digmaan dahil kailangan niya. Walang ibang option si Putin. Akala niya magkakaroon siya ng option nang naging presidente si Donald Trump ng United States. Nagkomento si Bro na may magkapareho sina Putin at Trump sa ilang bagay. At umaasa si Putin na mapapakinabangan ito. Sabi niya, mukhang hindi sineseryoso ni Putin at Trump ang mga leader ng Ukraine, European Union, or United Kingdom at naniniwala silang kapangyarihan ay nasa may pinakamaraming sandatang nuklear. Ang sinasabing magkaparehong pag-iisip na iyon, dagdag pa ang maayos na masasabi nating kakulangan ng administrasyon ni Trump sa pag-unawa kung paano harapin ang isang tulad ni Putin, ang naging dahilan kung bakit naglatag ng labis na mga kahilingan ang leader ng Russia sa mga negosasyon ng kapayapaan kasama ang Ukraine. Hindi tatanggap si Putin ng kapayapaan maliban kung maibabalik lahat ng ari-arian at alisin ang lahat ng parusa. Sabi ni Bro, hindi magagawa iyon kung wala ang mga leader ng European Union Ukraine at United Kingdom. Ang European Union lang ay may hawak na 200 at 10 bilyong euro o mga 200 at 45 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Russia. At hindi nila ito basta-basta ibabalik sa lalong madaling panahon. Hinihiling ni Putin na isuko ng Ukraine ang Donbas at ilang ulit na niyang sinabi na malapit nang bumagsak ang rehiyon. Layunin nitong kumbinsihin ang United States na suportahan ang kapayapaang gusto ni Putin. Minsan gumagana ito, pero humaharang si Putin kapag iba ang gusto ni Trump. Tulad ng nakita natin noong Enero 3 nang mahuli si Nicolas Maduro mula sa Venezuela. Napatunayan ni Trump na gagawin niya ito kahit hindi niya alintana si Putin. Bukod sa manipulasyon ni Putin, ang pabago-bagong ugali ni Trump ay nagpapahirap hulaan siya at ang pagiging hindi mahulaan na iyon ay nangangahulugan na ang tanging totoong daan tungo sa isang kasunduang pangkapayapaan na magpapahintulot kay Putin na makalabas sa digmaan na siya ang nagsimula na may pagkakataong maitataas pa rin ang kanyang ulo ay hindi kailanman magiging garantisado. Kaya ano ang gagawin ng isang autoritaryang presidente na gustong magkaroon ng imperyo kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya? Oh, ano nga ba? Nabanggit ni Bro na umaasa si Trump na makatanggap ng Nobel Peace Prize dahil sa kanyang papel sa negosasyong pangkapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Kahit paulit-ulit nang sinabi ni Putin sa United States na gusto ng Russia ng kapayapaan habang binobomba naman nito ang Ukraine. Sigurado ako, tawa ng tawa ang mga Ruso, kwento ni Bro. Dagdag pa niya, may mga video mula Russian media na tila tinutukso si Trump at ang kanyang pagiging madaling malinlang. Sa buong 2025, paulit-ulit na sinasabi ng Russia na gusto nila ng kapayapaan habang patuloy namang pinapalala ang sitwasyon sa Ukraine. Ginagamit ng Russia ang long-range drone laban sa Ukraine. Ayon sa Russia Matters, noong Enero 13, nagpakawala ang Russia ng 5,649 na drone sa Ukraine noong Disyembre 2025. Halos triple iyon ng 1,800 at 81 na drone na pinakawalan noong Disyembre ng 2024. Bukod sa kampanya sa himpapawid, pinalala rin ni Putin ang sitwasyon sa lupa sa abot ng kanyang makakaya. Iniulat ng Kiev Independent na nais ng Russia na mag-recruit ng 400,000 sundalo sa 2026. Mayroon na itong humigit kumulang 700,000 na kasapi ng serbisyo na nakadeploy sa Ukraine, na isang napakalaking bilang na kakaunti lamang sa mga militar sa mundo ang makakatapat dito. Sa kabila ng paglala ng sitwasyon at manipulasyon ng United States ni Putin, lumilitaw na ang mga bitak ng nalalapit na pagbagsak. Magsimula tayo sa paggastos ng Russia. Sinasabi ni Bro na nagawa ni Putin na mapanatili ang napakalaking gastusin ng Russia sa panahon ng digmaan dahil inuutusan ni Putin ang mga pribadong bangko ng Russia na bigyan ng prioridad na pautang ang defense contractor para magpatuloy ang produksyon. At sa nakalipas na 3 taon, nakalikom sila ng 250 bilyong dolyar na utang ng mga kumpanya. Hindi ito nakatala sa mga libro ng gobyerno. Hindi ito nasa balance sheet ng gobyerno. Nasa balance sheet ito ng mga defense contractor. Sabi ni Bro, ang problema sa mga pautang, kahit na pabor sa iyo, ay kailangan pa ring bayaran balang araw. Ang malaking pagpasok ng pera sa industriya ng depensa ng Russia ay nagdulot ng boom o paglago sa loob ng ilang taon. Pero sabi ng Moscow Times, noong Disyembre 26, maaaring natapos na ang rurok pagsapit ng 2025. Batay sa ulat, ang inaasahang paglago ng industriya sa 2025 ay 1% lang.
malayo sa 56% noong 2024 mula sa mga computer at elektronikong kagamitan hanggang sa mga kagamitang pangtransportasyon at mga produktong metal. Bumabagal na ang paglago. Ipinapakita nito na nauubusan na ng pondo ang industriya ng depensa ng Rusya para sa mga produktong kailangan ni Putin. Hindi na rin sila kumukuha ng mga empleyado gaya ng dati ang mga kumpanyang ito sa depensa. Iniulat ng Novaya Gazeta na sinabi ng State Duma ng Rusya noong Nobyembre 2000 at 24 na magkukulang ng 400,000 manggagawa ang mga pabrika ng militar ng Rusya sa malapit na hinaharap. Bumaba ng 10% ang sahod ng defense contractor mula 2,000 at 24 ayon sa parehong ulat. Ayon sa Moscow Times, noong tag-init ng 2000 at 25, nag-alok ang mga kumpanyang depensa ng Rusya ng 34,000 at 500 trabaho. Mas mababa kaysa 52,000 noong 2000 at 24. Hindi pa puputok ang bula ngayon, pero papalapit na ang karayom. Kapag tumama ito, mararamdaman ng industriyang depensa na pinatatatag ng kahina-hinalang pautang mula sa pribadong bangko ang sitwasyon. Sabi ni Bro, nilalabag ng Rusya ang mga patakaran ng makabagong at kapitalistang ekonomiya para mapanatili ang digmaang ito. Ngayon, 20% ng gross domestic product ng bansa ay utang ng korporasyon. Ito ay katumbas ng, sabihin na natin, pinipilit ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga pribadong bangko na magpautang ng $5 trilyong sa mga American defense contractor para makasakop ang Estados Unidos sa Mexico. 3 taon na tayong naglalaban pero 50 kilometro lang ang narating sa Mexico. Ang tanga, sabi ni Bro. Delikado rin ito kay Putin at apektado ang buong ekonomiya ng Russia. Ayon sa The New Voice of Ukraine, noong Enero, 6 naniniwala ang intelihensya ng Ukraine na hirap na sa pananalapi ang Russia at malapit ng mag-recession. Darating ang recession bago Hulyo 2026 kung magpapatuloy ang mga trend at walang dahilan para hindi mangyari ito. Gaya ng dati naming sinabi, mukhang ang kaya na lang gawin ni Putin ay palalain ang digmaang sinimulan niya. Dahil panalo lang ang makakapagligtas sa kanya sa mabilis na pagbagsak mula sa bintana. Pagkatapos ng digmaan, maaaring hindi na ang mga karaniwang Ruso ang pangunahing alalahanin ni Putin habang papalapit siya sa katapusan ng digmaang hindi niya kayang mapanalo. Maaaring mismong mga oligarko na siya ang nagluklok ang magdala ng kanyang kapahamakan. Sa tingin mo, sino ang mga biktima ng corporate debt na binanggit ni Bro? At kapag sinabi nating biktima, ang tinutukoy ay yung mahalaga kay Putin. Ang mga oligarkong may-ari ng defense companies na binigyan ng paboritong pautang ang maapektuhan. Dahil inaasahang matatapos ang digmaan bago ang 2026, hindi alam ng tao kung saan ang panganib o sino ang mawawala. Ang sagot, mga oligarko ni Putin. Ang mga oligarko ni Putin ang may-ari ng equity sa mga bangkong ito na malulugi. At ang mga oligarko ni Putin din ang may-ari ng equity sa mga defense contractor na mawawala. Kapag bumagsak ito, masama ang magiging epekto kay Putin, sa gobyerno niya at sa ekonomiya ng Russia. Ayon kay Bro, baka akala mo sasabihin naming aalsahin ng mga oligarko ni Putin siya. Hindi namin sinasabi iyon. Ayon sa ulat ng Chatham House, noong Oktubre 2023 sinimulan ni Putin ang deprivatization ng mga negosyo sa Russia para mapalitan ang mga dating oligarko ng mga bagong tapat sa kanya. Ngunit karamihan sa mga bagong ito ay middle manager, hindi negosyanteng tycoon. Ganoon ang gusto ni Putin. Pero may kaakibat na mga problema ang ganitong paraan. Ayon sa Chatham House, ang deprivatization ay katumbas ng pagbuwag sa mga institusyong nakasanayan na ng Russia mula nang bumagsak ang Soviet Union. Para sa isang diktador tulad ni Putin, ibig sabihin nito ay mas lalong higpit na kontrol. Gayunpaman, ibig sabihin din nito na pinalilibutan niya ang sarili niya ng mga politikal na mahihinang tao na oo lang ng oo at sasabihin ang kahit anong gustong ipasabi ni Putin. Habang tuloy ang pasok ng pera, dumarami rin ang mga balakid na kinakaharap nito. Gaya ng nabanggit, ngayon, si Putin na ang may ganap na kontrol, hindi tulad noon na oligarko ang namumuno sa mga negosyo. Ngunit isinakripisyo niya ang pakikinig sa mga boses na magsasabi ng totoong nangyayari sa Russia. Kahit bumagsak ang bansa, dahil kay Putin, hindi pa rin siya pinatitigil ng mga nakikinabang kahit saglit.
Hindi nakakatanggap ng tamang impormasyon si Putin at hindi ito magbabago, kaya nagkakaproblema ang Russia. Sabi ni Bro, sa autokrasya, nagagalit ang leader sa masasamang balita kaya hindi na lang siya sinasabihan ng ganoon. Pinapakinggan nila siya, kaya marami ang namamatay. At ang pagpatay ang madalas gawin ng mga sundalo ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Noong Enero 14, sinabi ng Ukraine na 1,221,000, 940 katao ang nawala sa Russia dahil sa pagkamatay, pagkasugat o pagkabihag mula ng lusubin ni Putin. Ayon sa Ukraine, naging masama ang 2,025 para sa Russia dahil sa dami ng casualty. Ayon kay Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Ukraine, nitong Enero ay umaabot na sa dami ng mga namamatay na sundalo ang mga nare-recruit ng Russia. Lalong mapupunta sa Ukraine ang kalamangan dahil ang mga hindi sanay na kapalit ng Russia na sumailalim lang sa basic na training ay haharap sa dumaraming drone ng Ukraine. Alam kaya ni Putin ang mga ito o napaligiran na siya ng mga taong sunod-sunuran na naniwala na rin siya kapag sinasabi ng Russia na nasakop na nila ang mga lungsod tulad ng Kupiansk at Pokrovsk kahit na parehong nananatiling nakatayo ang mga lungsod na ito. Di na malinaw kung may tao pang nagsasabi ng totoo kay Putin o kung nais pa niyang marinig ito. Habang inihanda ni Putin ang bansa para lumikha ng imperyo, nabigo agad itong lumawak sa unang pagsubok. Kaya ang magagawa lang ni Putin ay magpalala. Mas maraming bomba, drone, sundalo at pagkawasak sa militar ng Russia dahil sa Ukraine. Saan nga ba nito iniiwan si Putin? Kahit itigil o ituloy niya ang digmaan sa Ukraine, talo pa rin siya. Ayon kay Jessica Ludwig ng George W. Bush Presidential Center noong Disyembre 2025, bumuo si Putin ng malaking makinang pandigma sa Russia na kailangan niyang sustinuhan. Bagamat bumabagal ang sektor ng depensa ng Russia, nananatili itong pangunahing pinagtatrabahuhan sa ekonomiya ng bansa. Bukod sa pagiging haligi ng ekonomiya na nilikha ni Putin nitong 4 na taon, kahit matapos ang digmaan, hindi agad titigil ang sektor ng depensa. Kailangang buuin muli ng Russia ang militar. Pero hirap sila ngayon dahil sa kapos na pondo ng ekonomiya. Ibig sabihin, mauuwi ang Russia bilang isang sinasabing pandaigdigang kapangyarihan na halos wala namang tunay na lakas. Mas nakakabahala para kay Putin. Ayon kay Ludwig, ang laki ng pagsisikap ng Russia para mapunan ang malaking pangangailangan ng tao dahil sa giyera sa Ukraine. Laganap ang korupsyon sa Russia dahil sa malaking bayad sa mga sundalo. Sabi ni Ludwig, may network na ng mga itim na balo na nagpapakasal sa mga lalaki. Ipinapadala nila sa Ukraine, tapos kinukuha ang perang nakuha ng mga lalaki para sa sarili nila. Mukhang sensationalistiko iyon. Mas hindi ka panipaniwala pero totoo na ang Russia ay bumaling na sa sarili nitong populasyon ng mga bilanggo upang palakasin ang kanilang militar. Sabi ng Kiev Independent, umabot na sa 180,000 ang bilang nila noong Enero 2025 at posibleng mas mataas pa ngayon. Ano ang mangyayari kapag ang mga kriminal na ito, kasama ang daan-daang libong kalalakihan na habambuhay ng nabago dahil sa kanilang mga naranasan sa Ukraine, ay bumalik na sa kanilang mga tahanan? Sabi ni Ludwig, may mga palatandaan ng lumalabas dahil mahigit 1,000 Russian na ang napatay o nasugatan ng mga sundalong galing Ukraine. Ang pagtapos ng digmaan ngayon ay mangangahulugan ng napakalaking pagdagsa ng mga lalaking naging marahas at brutal na babalik sa isang lipunang tila hindi handang suportahan sila. Ang humihinang ekonomiya ay hindi nagbibigay ng sapat na trabaho sa mga nagbabalik na sundalo, lalo na yung may sahod na kapantay ng kita nila sa Ukraine. Ang pagtatapos ng digmaan ay magiging bangungot para kay Putin, ngunit ang alternatibo niya ay tila walang katapusang endgame. Nagpapatuloy ang digmaan sa senaryong ito, na nangangahulugang daan-daang libo, marahil milyon-milyong mga Ruso ang namamatay o nasusugatan dahil sa labanan. Dahan-dahang inuubos ni Putin ang buong henerasyon ng mga kalalakihan ng Rusya sa isang digmaang ubusan. Kung magpapatuloy ang suporta ng kanluran sa Ukraine at hindi nito babaguhin ang landas, malamang magtutuloy ito kahit mawala na si Putin na 73 taong gulang. Kahit magtagumpay ang Rusya sa Ukraine, mahihirapan pa rin sila sa mga susunod na taon dahil sa tumitinding krisis sa ekonomiya at kakulangan ng manggagawa dulot ng maraming namatay na kalalakihan. Mababa pa rin ang bilang ng ipinapanganak. At ayon sa Moscow Times, pinakamababa ito sa 200 taon noong Abril 2025. Matapos ang pagpapalawak ng imperyo ng Rusya,
Mahaba ang pagsisikap nitong makabangon mula sa digmaan. Taliwas sa sinabi ni Putin. Dapat ding isipin ni Putin ang mga ultra-nasyonalista sa Rusya na gusto ng ganap na kontrol sa Ukraine. May mga tao nakikilos kapag mahina ang pinuno. Kaya't ang digmaan ay pumipigil sa kanila makakuha ng pagkakataon. Baka may layunin si Putin ngayon, palalain hanggang mamatay. Ang leader ng Russia ay umaasa na maging mapayapa ang kamatayan. Sana walang kinalaman sa mga bintana. Maaaring panatilihin niya ang digmaan sa Ukraine hanggang sa kanyang kamatayan. At hindi na niya kailangang harapin ang gulong ginawa niya. Hindi rin maganda ang hinaharap para sa Russia at Ukraine. Habang maraming sundalo ang namamatay, tuloy pa rin ang malaking suporta ng kanluraning kaalyado ng Ukraine, kasama ang United Kingdom at gumagawa ngayon ng ballistic missile para magamit ng Ukraine laban sa Russia. Project Nightfall ang tawag dito at malalaman mo pa sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri tungkol sa bumabagsak na kalagayan ng Russia.